Ang salita po ng Lord ay napakahalaga. Sabihin po sa katabi mo, napakahalaga. Sapagkat ang salita po ni Lord ay, gaya po ng nabanggit natin kanina, this is not just an ordinary word. Ang salita po ni Lord, ito po ay nagtatransform ng ating buhay. Bukod po sa, kasi po bago mabago ang buhay mo, mababago muna ang una dyan kaisipan mo. Po, sino po ditong nabiktima ka ng religion? Ibig sabihin ng religion, yung bang lagi mo namang ginagawa, sumasamba ka naman. Kaso yung buhay mo, sabi nga ng Chinese, pareho lang. Pareho lang. Pareho lang. Yan. Ibig sabihin, dire-diretso ka naman, tuloy-tuloy ka naman, pero pansinin mo yung buhay mo, walang nangyayari. Tawag po dyan na religion. Pero pag sinabi pong relasyon kay Lord, yung bang kada attend mo, may nababago sa'yo kada uma-attend ka. Amen? At naniniwala po ako sa bawat isa sa atin, marami na pong binabago si Lord. Amen? Kaya po, minsan pa po, palakpakan natin si Lord. At sa Kanya po lahat ng papuri para nga pagsamba. At ngayon po umagang to, wini-welcome po namin ang mga first-timers na nandito. Yan. Si ate, kilala ko po si ate. Ate Shirley na. Welcome po sa lugar na to. Palakpakan natin si Lord sa buhay po ni ate. At syempre, sa nag-invite, ang masayang-masaya. Naniniwala ko masaya si Tito Sherwin. At ganoon din po sa second timer natin. Meron din po tayo second timer, no? Si Tita. Anong name ulit ni Tita? Wow. Palakpakan natin si Lord sa buhay po ni Tita. Ayan. And then, bukod po dyan, sa bawat isa po sa atin, sa mga all the time, welcome po kayo sa lugar na to. So, lahat po tayo dito, we are family in this place. Amen? Kaya po, ang tawag sa atin ay Christ in your family. So, we are so much blessed because every time na tayo po'y dumarating sa isang linggo, alam niyo po, ibig sabihin nung kada aabot ka sa isang linggo, meron ka na naman na pagtagumpayan. Kaya nga, ang tawag ay Sunday Worship Celebration. At kaya ka nandito, isa lang sigurado, meron kang napagtagumpayan within a week. Amen? Alam ko po, from the past week, from the past days, itong mga nakaraan, marami tayong battles. Amen? Pwedeng sa health, pwedeng sa family, pwedeng sa mga bills, yan, marami yan. So, isa lang po ang sigurado, kagaya po ng binanggit natin kanina, si Jesus, dyan po siya namatay. Amen? Kaya po mapapansin mo, bigla kang nagkakaroon ng idea na, paano ko naisip yun, no? Yung idea mo na yan, ayan po yung nagiging reason kung bakit ka lalong binibless ni Lord. At ang idea, saan daw po galing idea? Galing kay Lord. Kasi po, si Lord mayaman siya sa idea. Amen? Kaya po, gaya nung nabanggit natin last week, magkaiba ang creation sa invention. Kaya hindi mo talaga pwedeng pagmalakayan si Lord, no? Kasi pag sinabing invention, it is from something into something. Meron ka ng pyesa para makagawa ng isang bagay. Pero ang Diyos natin kakaiba. From nothing into something. Sabi niya, magkaroon ng liwanag. Paghiwalay mo ang araw at ang buwan. Yan. Magkaroon ng mga puno. At in the 6 days, natapos na lahat ng mga bagay na yan. At ganun po, ka-special tayo sa Lord. Kasi alam niyo po bakit? Kasi po, ang Diyos natin, nilalang niya ang mundong to pasalita. Sabi niya, let there be light. Ano pa sabi niya? Magkaroon ng liwanag, ng araw at gabi. Sa 7 days creation ng Lord, alam po, pinaka-the best na nilikhahan ni Lord ay ang katabi mo. Yan. Napaka-special ng katabi mo na yan. Sabi mo sa kanya, napaka-special mo naman. Special yan. Alam niyo bakit? Ikaw ay, sabi kasi ng Belo, only Belo touches my skin. Pero pwede mong sabihin, only Jesus can touch my skin. Kasi tayo ay hinulma ni Lord. Grabe, no? Kaya huwag kang malulungkot kung ikaw ay Pinoy. Tayo ay hindi kano. Huwag kang mahihiya. Kung ang... Kaya na po magtuloy. Ibig sabihin, yan na talaga yan. You are perfectly, wonderfully made. Sabihin mo, the best ang pagkalikha sa'yo ni Lord. Ay, huwag ka na magre-reklamo. Yan na yan. Marami kasing tao, hindi na ako kontento, no? Ganito ako para mabago ako. Alam niyo po, nung nilalang tayo ni Lord, nakangiti siya. Hindi siya, ay mali! Hindi po ganon. Hindi niya sinabi, ay sablay. Sobra sa tangos. Hindi po ganon. Nung nilalang ka ni Lord, masayang-masaya na siya.
Kaya po, mahalaga yung word na contentment sapagkat pag nakita mo yung sarili mo na perfect na sa harapan ni Lord, magiging confident ka na. Amen? Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, be confident. Yan. So, sapagkat ang tunay na kumpiyansa natin ay na kay Lord. Kaya po, atin lang pong balikan yung best strategy kasi tayo po ay nasa pang-apat na and this is our last series. Sino pong masaya ka matatapos natin itong series na to na the best evangelism, it is a strategy of God how to win people for Christ. Kasi po ang isang taong nadadala natin kay Kristo, kasi yung sabi ng Bible, sa bawat isa raw na tumatanggap kay Lord, libo-libong anghel ang nagkakatuwa sa langit. Sa bawat isa raw na lumalapit kay Jesus, tumatanggap bilang Diyos, mayroong grand reunion sa langit. Grabe na imagine nyo yan. Yung parang sobrang nila, kumbaga may malaking monitor, tapos yung tumanggap ka kay Lord, napakasaya nila. So, sa bawat isa pa lang po yun, what if marami pa pong makalapit kay Lord. Amen? So, una po nating pinag-usapan, our first week is all about bless them in prayer. So, bago mo dali ng isang tao o invite, alam ko, naniniwala ako may mga tao sa paligid mo o nakakasama ka na nagpe-pray ka kay Lord. Gusto ko rin makakilala nito si Lord. Para mabago naman yung buhay niya, yung pamilya niya. At pag nabago kasi kahit isa lang po sa members of the family mabago, na po damay na po yung buong generation niya. Amen? Kasi po isa po ako sa firstborn. Pag sinabing firstborn Christian, sa buong pamilya mo, ikaw yung unang tumanggap kay Lord. Ibig sabihin, dadaan ka sa matinding persecution. Dadaan ka sa matinding pangungutya. Naalala niyo po yung mga firstborn Christian natin, yung mga unang nangaral ng salita ni Lord. Meron po ron, pinapakain sa leon, ginagawang katatawanan, pero kasama pala talaga yon. Kasi kailangan ma-i-transfer ang word ni Lord generation to generation. Tumigda lang sa resort, sa biyaya po ng Lord, ang ipong lingkod, sa pagka-encounter natin kay Lord, nadamay na po yung pamilya natin. At I'm so very thankful kasi yung mga pamangkin ko, hindi na nila inabutan yung mga dati naming bisyo. Yan. So, magandang bisyo natin ngayon si Lord. Amen? Kasi po, kailangan nating mag-model sa next generation. Kasi yung next generation na yan, nakatingin sa atin ngayon. At kung ano lang po yung nakikita nila, alam po natin yung caption na yan, sa mata ng bata, ang maling halimbawa ay nagiging tama. Alam nila tama nila kasi nakikita nila normal. Kaya po, bago natin madala ang tao sa simbahan o mailapit kay Lord, dapat napag-pray na po natin. Pag-pray mo lang. At ang prayer, hindi naman kailangan kausap mo siya, pinagpe-pray mo siya literal. Kahit sa isip mo lang po. Yung bang kakwentuhan mo siya, pero meron kang prayer in the heart, na Lord, sana one day, makachika ko to sa church naman. Amen? Makakasama ko naman to pagpupuri kay Lord. And second thing po, na ating pong best evangelism, na letter B po, bless them in prayer. Letter E, establish relationship. Madali pong makilala niya si Lord kapag may relasyon ka sa Kanya. Pansinin niyo po yun. Yung bang kilala ka niya, tapos nagkaroon ka ng relasyon kay Lord, tapos nabago yung lifestyle mo. Alam niyo po, ang sasabihin sa'yo ng kasama mo na yun, parang may nagbago sa'yo Sino pong nasabihan ka ng ganun? May sakit ka ba? Parang nag-iba ka, di ba? Especially sa family, no? Kakaiba to ngayon, Dati, pag linggo, iba trip nito, no? Ngayon saan ka pumupunta? Dahil po, ang isang tao, minsan, kahit nga hindi mo siya invite, yung bang buhay mo pa lang na nagbabago na, kaya invite na. Ang hirap naman nun, mag-church yan, pero mukhang hindi nag-church. Ang hirap naman nun, no? Kaya po, bilang Kristiyano, napakalaga ng modeled life. Yung buhay mo, araw-araw ka talagang magmo-model sa mga kasama mo. Yung pagtitimpe mo, gusto mo nang sumabog, pero kailangan magpigil. Bakit? Si Jesus yung ating pinoportray. Si Jesus yung kailangan makita sa buhay natin. Pangatlo po, sabi rito, supply their need. At ang pangangailangan po, hindi naman totaling pera, hindi naman kailangan materially. Minsan nga po, nakamusta mo lang siya, na-supply mo na yung kailangan niya. Yung bang
yung kinamusta mo siya, biglang umiyak, naranasan nyo na yun. Hindi mo, wala ka pa nang ginagawa sa kanya, biglang umiyak. Kasi bakit? Ayun yung kailangan na kailangan. Tapos meron namang kakwentuhan mo, maya-maya iiyakan ka na, no? Pero wala namang kasunod na, meron ka ba dyan? Wala naman. Umiyak, no? Tapos baka may 500 ka dyan. Wala. Hindi naman po. So, ang tao, kailangan na kailangan niya talaga ng spiritual need. Physical, madali lang yan. Naandyan lang yan. Pero yung spiritual needs, hindi po madaling makuha yan. Kaya po bilang mga anak ng Lord, ayun po yung kailangan natin para matulungan natin yung mga tao. Ayun po yung the best na tulong. And then last, dito po ako excited sa ating pong last part ng ating best evangelism. Ang title po nito ay Teach Them the Gospel. So, isang tao, dapat matutunan niya yung salitang gospel. And the gospel, alam naman po natin, it is the Word of God. At ang Word of God, sa bahay po namin before, ang mga Bible po, maraming Bible sa bahay, pero puro alikabok na. Tapos pag naglilinis ka, pupunasan mo lang yon. And then, dun na siya ulit. Pero hindi natin alam, yun yung iniiwas-iwasan natin, na andito pala yung kasagutan ng mga tanong mo kay Lord. Amen? At ang Bible, kaya niyang sagutin lahat. Amen? Lalo po, higit sa lahat, kagaya po ni Apostle Paul, gaya po na napag-aralan natin. Si Apostle Paul, iba yung belief niya, pero nung na-encounter niya si Jesus, alam niyo po nangyari? Yung buhay niya, naitama. Yung kaisipan niya, naitama. Kasi nga po, nagkaroon siya ng true encounter with Jesus, and which is the Word of God. Kaya po ang salita ni Lord, pansinin niyo po itong sinabi ni Apostle Paul in Romans chapter 1 verse 16. Sabi rito, "For I am not ashamed of the gospel." Matindi itong si Pablo. Dating galit siya kay Kristo. Ngayon, sabi niya, hindi ko kinakahiya ang salita ng ating Panginoon. Sabi rito, "For it is the power of God that brings salvation to everyone who believes." Ano daw pong mangyayari sa isang tao pag naniwala siya sa salita ni Lord? Magkakaroon siya ng salvation. And salvation, ito po yung regalo ni Lord na kapag nasa iyo na yan, wala nang bawian. Naranasan niyo na po bang nagkaroon ng regalo, tapos next week binawi sa'yo? Asan yung regalo ko sa'yo? Kuhain ko sana? Or sinabi sa'yo, regalo ko sa'yo ito, Kuya Nix. Pero hulugan mo ha. Hulugan to. Sige, 3 gifts para hindi naman makakaya sa'yo. Pag sinabi mong regalo, walang bawian yan. Pag sinabi regalo, ito ay bunga dahil wala siyang ginawa sa akin. Bunga lang ng pagmamahal. Kasi po kung sasabihin natin kay Lord, magkakarapat dapat ako sa kaligtasan mo, Lord, kasi mabuti akong tao. Alam niyo po, walang papasa sa standard ni Lord. Bagsak po tayo lahat. Kaya po ang sabi ng Bible, ang tao ay nagkasala, kaya hindi siya umaabot sa kaluwalhatian ng Lord. Kaya po talaga may malaking bangin na naghihiwalay sa Diyos at sa mga tao. Which is the hell. At ang impyerno po na yan, available po yan sa mga hindi tumatanggap kay Lord. Pero once na tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, bilang Lord and Savior, alam niyo po, meron kang regalo. At ang regalo na po na yan, nasa iyo na yan. Sabi mo sa katabi mo, sa iyo na yan. At yung regalo na yan, makiklaim mo yan. Yan. Excited tayo. Pero wag naman ngayon. Yan. Ibig sabihin yung regalo na yan, sa'yo na yan. And ibig sabihin po niyan, mamimit mo one day si Jesus face to face. Sino kung gusto mong mamit si Lord face to face? Sarap na, no? Na masusumpungan mo si Lord at makikita po tayong lahat doon. So, the gospel, may ibig sabihin po ang gospel. Hindi lang po siya yung basta word ni Lord. Kasi pag sinabing gospel, mababasa niyo po yan sa Matthew, Mark, Luke, and John. Ito pong 4 books of the Bible, ang tawag po dyan, gospel. Pag sinabing gospel, diyan po nakapaloob yung si Jesus ay nabuhay, siya pinanganak, nabasa niyo po yan. Si Jesus ay namatay, at si Jesus po ay bumangon muli. Kaya po pag sinabing gospel, it is the life story of Jesus. Malinaw po? Ayun ang ibig sabihin ng gospel. Pag sinabi kasing gospel, ayun, gospel, Bible. Hindi po. Pag sinabing gospel, ito po ay patungkol sa ating pong Panginoong Hesus at patungkol po ito sa redemptive plan of God to us.
dito po nakapaloob na kung hindi ito ginawa ni Jesus, lahat po tayo candidate kay Satan. Pipila tayo lahat doon kasi walang salvation. But thank be to God, dahilan sa ginawa ni Jesus, kaya po tayo ngayon merong salvation. Sino pong masaya na meron tayong salvation na nagmumula lamang po sa ating Panginoon? Kaya po sinabing Christian, tawag sa ating Christian. Kasi from the root word Christ, and then I-A-N. Kaya nga mapapansin mo, no? Merong, nung unang panahon, may Nora, niyan. Bilma, niyan. Ewan ko lang ngayon kung may ganun pa. Pero pag sinabing I-A-N, ibig sabihin kasama ka ron. But pansinin nyo, Christian, alisin mo yung I-A-N, we are nothing. I am nothing. Without Christ, I am nothing. Kaya pala sinabi ni Pablo sa kanyang salita, Philippians 4:13, that I can do all things through Christ. Through Christ lamang po, kaya mo magagawa ang isang bagay. But doing things without Christ, tawag po dyan, pride. Yabang yan. No? Kinaya ko, wala si Christ. So, hindi po. Kaya po tayo nandito because of Jesus Christ. And we are His children. Ang sabi po ng John chapter 3 verse 3, Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Ako po, nung wala pang relasyon kay Lord, pag sinabing born again, kala ko religion to. At one time, may inaasar pa ako nun. Sabi ko, ano yun, babalik ko ulit kayo sa nanay nyo? Born again? Isa po ako sa talagang masasabi kong persecutor. And one time, umating kami ng baptism, pero ang habol lang namin, makikain lang. Sabi ko, sama ako dyan, may swimming, may pakain. Tapos yung kuya ko, tatanggap siya kay Lord. Pinigilan ko, inatak ko yung damit niya. Palakad na siya, ginawa ko sa likod. Tumigda lang sa resort, hindi siya nakatanggap kay Lord. Kasalanan ko. So, yung nare-realize ko na yun, kinakwento ko sa kuya ko, tawa kami ng tawa. At the same time, may ako sorry sa kanya. Muntik ka pang ma-impyerno dahil sa akin. So, kasi ang born again is not just a religion, but it is experience. Sabi mo sa katabi mo, experience. Pag sinabing experience, ay kailangan mo ng personal na relasyon kay Lord para ikaw ay magkaroon ng salvation. Kasi po, sabi rito, sa John chapter 3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, hindi po siya religion, ito po ay experience, a life living in God's will or cycle. So, yun yung sinasabing born again na nararanasan mo si Jesus. Sino pong masaya ka nararanasan mo si Lord? Amen. Yung bang yung mga prayer mo na imposible, tinutupad ni Lord? Amen. Yung bang, kasi kami dati ganun yung bang, wala yung mga gamit sa bahay, di ba, halos most of us naman, di ba, nagsimula tayo from nothing. Yung bang nakakabili kayo ng TV, ang saya nyo na, no? Tapos nakabili ka ng washing, yung buong buhay mo, puro laban na lang. Puro kudkud na lang to the max. Di ba? Yung bang yung malilit na bagay na yun, sobrang saya mo kasi alam mong sinasagot ni Lord yung mga prayer mo. Amen? At hindi po aksidente kay Lord yon sapagkat gusto magpakilala ni Lord sa buhay ng bawat isa. Amen? Yung bang iniiyak mo kay Lord ay unti-unti niyang sinasagot. Kasi nga po, ang tawag dyan, experience. Yung bang ikaw at si Lord, meron kayong relasyon along the way. Pag meron kang relasyon kay Lord, ang sarap kaya kaibigan ni Lord. Ang sarap po kayang kasama ni Lord. Yung bang nagpe-pray ka kay Lord, tapos si Lord sinasabi niya, akong bahala dyan. So, pag meron kang relasyon kay Lord, meron kang kumpiyansa. So, sabi rito, a life living in God's will. Kaya po napakalaga na yung kalooban ni Lord, doon lang po tayo mabuti. Doon lang po tayo mag-stay sapagkat doon lang po tayo masasamahan at matutulungan ng Lord. Pero outside the presence of God, sabi nga, I am nothing. Pwede kang magtagumpay, pero hindi pa rin pala pwedeng tagumpay ang isang tagumpay kung wala si Lord. Amen? At sabi rito, Ephesians chapter 2, verse 8,
ang salvation daw po, pinapakita rito, Ephesians chapter 2, verse 8 to 10, sabi po ng verse 8, "For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God." Verse 9, "Not by works, so that no one can boast." Mamaya po, pupuntahan natin yung verse 10, pero tingnan natin yung 4 things about salvation from God. Dito po sa verse na to. Napakayaman po nitong verse na to sapagkat marami siyang kayang i-explain. So, meron pong 4 na bagay na kailangan po nating makita patungkol po sa ating salvation. Number 1, sabi po rito, not from yourselves. Yan. Not from yourself. Yan. Ang salvation daw po ay hindi dahil sa'yo. Yan. Kasi po, pag tayo po itinanong isa-isa, sa tingin mo, bakit dapat kang makatanggap ng salvation ni Lord? Pwede kasi natin sabihin, kasi nagpapabuti po ako eh. Kasi nagsisimba ako linggo-linggo. Yan. Namimigay ako ng material things or ng mga kailangan ng mga tao na nangangailangan. So, pag sinabing not from yourselves, hindi po sa sarili nating lakas. Amen? Kaya po tayo may salvation, hindi rin po dahil sa mga taong nagdala sa atin. Tama po ba? Lahat po tayo, kaya ka nasa tagumpay, there is someone na tumulong sa'yo kaya ka nakarating dyan. Tama po? Totoo naman yon. At dapat natin silang pasalamatan dahil kundi dahil sa kanila, wala tayo sa ating mga kinalalagyan. Pero lagi nating tandaan, it's not about them. Amen. Alam niyo po, yung mga taong yan, ginamit lang sila ni Lord as a tool para ikaw ay madala ni Lord sa kanyang design na buhay. So, tawag dyan mga ginagamit ni Lord, padala ni Lord, pero ang talagang nag-journey sa atin, walang iba, ang Santong Espiritu, which is the Holy Spirit. The moment you receive Christ, ang Holy Spirit available na sa iyo. Available na po sa iyo yung Holy Spirit ni Lord. Ibig sabihin, ang Holy Spirit, He will guide you. Sino daw po ang Holy Spirit? He will guide you. He will comfort you. Kung sabi He will comfort you, pansinin niyo po, magkaiba ang namatayan na Kristiyano at hindi Kristiyano na namatayan. Yung namatayan na hindi Kristiyano, grabe, umiyak yan. Grabe umiyak at grabe siya magluksa. At alam niyo po, sa sobrang iyak niya, ililibing na yung patay, gusto niyang sumama. Grabe, no? Sa sobrang iyak niya, sabi niya, sana ako na lang. Yung grabe dibdibin yung pangyayari. Bakit? Walang relasyon kay Lord. Hindi mo alam kung bakit siya nawala. Pero sa mata ng Kristiyano, iba. Sa bawat po isang umuwi, nawawala sa mundong to, hindi po siya totaling nawala. Siya po ay umuwi sa totoong tahanan. At mas nakakaingit pa po yun. Ako po pag nakakita ko ng mga, lalo't kasi nagsalita na rin po tayo sa mga patay, nakapaglibing na rin po tayo, sinasabi ko lagi, ako ay naiinggit sa mga patay na Kristiyano. Bakit sila uuwi na sa ating totoong bahay? Buti pa to, ako dito pa. Tayo po, makikipagbaka pa, tama? Battle pa sa mundong to, siya, automatic, nandun na siya sa piling ni Lord. Kaya po, every time na may makikita kayo, especially our loved ones, hindi po siya totoong nawala. Pumunta lang siya sa mas the best na lugar. At yung the best na lugar na yun, walang iba sa presence ng Lord. Amen? Kaya po, dapat matutunan natin tong Word of God sapagkat ito pong Word of God, binabago niya ang kaisipan mo. Yung bang matagal kang nabulag ng religion, pero dahilan sa relasyon mo kay Lord, unti-unti mo nang nakikita ang mga bagay. Amen? So, gagaya din ng mga pamahiin. Nandiyan naman yan. Nasa sayo naman po kung papakinggan mo yan. Pero ang Bible po, hindi niya tinuturo itong mga bagay na ito. Ang Bible po, nakapix lang siya na kailangan mo lang tanggapin si Lord to have personal relationship and salvation. Kaya po ang buhay ng tao, para siyang paru-paro, metamorphosis. Yun, naalala ko na yung word. Last week kasi hindi ko maalala yung word na yan.
yung metamorphosis, ito po pala yung pagpapalit ng anyo. From this image to another image. Ang ganda palang example nung paru-paro na. Kasi from egg lang siya, napisa, tapos yung eggshell pala niya, kinakain pa rin niya pala yan. Kaya siya naging caterpillar or kumakain din siya ng dahon. And then after nun, papasok siya sa pupa ba tawag doon? Yung cave niya, no? Tapos doon siya mag-i-stay. Yun yung isolation moment niya hanggang unti-unti, mapapansin mo yan, nabibiyak na siya at lalabas na yung napakagandang paru-paro. At hindi po si Lolo yon at si Lola. Kaya po nang nabanggit natin. Kaya pag nakakita kayo dyan ng paru-paro, hindi si Lola yan. Isa kasi panakot mo sa bata yan. Huwag mong galawin yan, Lolo mo yan. So hindi po. Isang example po yan na ang buhay natin ay tinatransform ni Lord. Sino pong gusto mo matransform yung buhay mo? Amen. Isa pa po palakpakan natin si Lord. Sapagkat ang sabi po ng Bible, if anyone is in Christ, he is a new creation. Kaya para kang paru-paro. Babaguhin ni Lord yung anyo mo. Bibigyan ka ni Lord ng panibagong value. Tama ba yung value natin before? Wala talagang ka-value-value. Walang bakas ng glory ni Lord. Pero nung na-encounter mo si Lord, yung mga tao napapawaw. Di ba? Yung mga taong dating malayo ka pa lang, speaking of the devil. Minsan, parang kakaiba ka sa paningin nila, no? Tara na, kalas-kalas. Yung paparating ka pa lang, nagkakalas-kalas na sila. Tara na, magsasayang pa ako, magluluto pa ako. Pero ngayon, makita ka pa lang. Uy, si Jesus. Grabe, no? Bakit? Naaaninag na yung presence ni Lord sa buhay mo. Kaya po, ang bawat isang na kay Kristo, bago na po siyang nilalang. Sabi mo sa katabi mo, bago ka na. Yan. Kaya po, yung image mo, kala mo lang yan pa rin, pero sa loob mo, malaki na yung binago nila. So, sabi pa po rito, yan, remember this, to be used by God to bring someone to Jesus, Jesus' feet is a privilege. So, ang isa daw pong nagdadala ng kaluluwa kay Lord ay isang malaking privilege. Ang magamit ka raw ni Lord ay isang malaking privilege. Ibig sabihin, napakasarap ng feeling na gusto kong gamitin ni Lord, no? Kagaya ng isang kasangkapan, tama ba? Kasi sa isang bahay, lalo yung mga lumang bahay, marami dyan yung mga antigong gamit. Yung bang naka-stack lang, pero hindi ginagamit. Ako, mas gusto ko na siguro yung mumurahin, pero laging ginagamit. So, kagaya po ng ating pong Panginoon, masarap magamit lagi ng Panginoon. Privilege to be used by God. Ang sabi pa po rito, our true guide is the Holy Spirit to guide through that person. So, lagi natin tatandaan, Holy Spirit ang nagdadala sa atin. Hindi po aksidente na parang gusto ko mag-church ngayong linggo na to. Hindi po. The Holy Spirit spoke to you. Yan. The Holy Spirit encourage you that you need a word of God. Kasi po may tinatawag na malnourished spiritually. And meron mang healthy spiritually. So yung bang physical okay, pero yung kaluluwa niya sobrang payat na kailangan na ng word ni Lord. Kaya po sa pangalawa po ang sabi po rito, it is from God. Kanino daw po galing ang salvation? Una, hindi sa atin. Ang sabi po rito, it is from God, the one who created heavens and earth, the universe, Milky Way, galaxy. Grabe, no? Yung Diyos natin na dakila, makapangyarihan, siya daw yung gumawa ng earth, universe, sinearch ko talaga yun, galaxy, Milky Way. Napakalaki nun, no? So, sabi rito, meron siyang regalo sa'yo. Imagine mo, sa dami ng tao sa mundong to, 8 billion, isa ka sa napili niya. Sa dami ng pwede niyang lingunin, nakakuha mo yung attention niya. At ang maganda ron, wala ka namang ginawa sa kanya, pero ikaw yung napili niya. Amen? Kasi sabi ng Bible, in the book of John, you did not choose me, but I chose you. Grabe, no? Kaya hindi ka pinagpilian ni Lord. Hindi sinabi ni Lord, no choice na. Ito na nga lang. Sige, sama ka na. Hindi po. Hindi ka no choice kay Lord. Talagang
pinili ka ni Lord. Amen? Kaya po isang malaking privilege na before the foundation of the world, pinili ka na. Sino pong hindi ka pa pinapanganak yung lolo ng lola mo, nasa puso ka na ni Lord. Amen? Kaya po napakalaking privilege talaga ang mapili po ni Lord. Sabi po rito, the love of the Father is the greatest love of all. Kaya po, ang Bible, kung gusto mo daw basahin ang Bible sa loob lamang ng ilang segundo, kung gusto mo raw ikwento to, sabihin mo lang yung John 3:16. Because the Bible, the heart of the Bible is found in John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Kaya po, ito po yung kabuuan ng Bible na masabi mo lang yun sa isang tao, mahal na mahal ka ni Lord. Alam mo po, may matinding impact sa kanya. Sabihin mo lang sa tao, alam mo, wala man nagmamahal sa'yo, pero mahal na mahal ka ni Lord. Isa pong malaking hope yun sa kanya. Kaya po, kagaya po ng inyong lingkod, ako naman po ay wala lang din, from nothing, isang gasoline boy, payat, maitim, at walang bakas na hindi ko nakikita yung future ko na maganda. Pero alam niyo po, nung na-encounter ko si Lord, when Jesus chose us, our lives will never be the same. At hindi lang po ikaw ang babagoy ni Lord, damay yung mga kasama mo. Amen? Ang sarap nun, no? Binago ka ni Lord, tapos kasama yung nasa paligid mo. Bakit? Your life is a blessing. Sabi mo sa katabi mo, you are a blessing. At minsan pa po, palakpakan natin si Lord sa mga bagay nito. Hallelujah. Pangatlo po, ang sabi rito, not by works. Kasi po may mga religion, some religion, para daw ikaw ay makapunta sa langit, kailangan mong gumawa ng kabutihan. At isa rin po sa mindset ko dati yun. Sabi ko, gagawa lagi ako ng mabuti kasi gusto kong mapunta sa langit. Yan. Pag gumawa ka raw ng mabuti, malaki yung chance mo mapunta sa langit. Ganun po yung mindset ko dati. Tapos, magsisimba ka ng linggo. Kasi nga, lilinisin ni Lord yung kasalanan mo. And then, once, Monday to Saturday ulit, game na ulit, Lord. Diyan ka muna, ha? Gagawa ulit ako ng kasalanan. At pagdating na naman linggo, Lord, sorry, Lord. Sino pong nabiktima ng ganong mindset? Diyan ka muna, mga tropa, magbabawas lang ang kasalanan. Tama po. Words pa lang, no? Ba't di mo palahatin? May nagsabi sa akin, ba't di mo palahatin? Hindi, mahirap, diretso yan eh. So, alam niyo po, once na ikaw ay nakakay Kristo na, alam niyo po, yung kasalanan mo, nilimot na nila lahat ni Lord. Amen? Once a person encounter God, alam niyo po, sabi ng Bible, ang kasalanan mo ay hindi ko naaalalahanin. Ang sarap nun, no? Kahit anong bagay, wala po, tandaan po natin to, wala kang bagay na magagawa na makakapaghiwalay sa'yo sa Panginoon. Amen? Kasi po ang buhay Kristiyano ay hindi siya, bagamat tayo declare as holy, pero ang buhay ng Kristiyano ay hindi perfect. Our soul is holy, our spirit is holy, but our soul still committed sin. Magkaiba po yun, ha? Your spirit is holy and your soul continuously nakakagawa pa rin siya ng mga bagay na labag sa mata ni Lord. Kasi nga po, tayo ay nabubuhay pa rin sa tinatawag na sinful nature. At yung pagiging makasalanan na yan, nakakabit na po sa katawan mo yan. Kasi po si Adan, meron siyang sinful nature at ayun po yung nag-flow hanggang sa generation natin. At habang nabubuhay ka, makakagawa ka pa rin talaga ng mga hindi mo inaasahan. Tama po? At ang pinagkaiba lang po natin dyan, kaya ka nakakagawa ng kasalanan ay hindi dahil ikaw ay hindi anak ni Lord. Kasi nga po, you have a sinful nature. Tandaan niyo po yung keyword na yon, sinful nature. Kaya pag nakakagawa ka ng mali, huwag mong, Lord, aalis na ako. Hindi na ako mag-church kasi nakagawa ako ng mali at hindi na ako karapat dapat sa'yo. Grabe, nagdrama pa, no? Once na ikaw ay nakagawa ng mali, alam niyo po, ang cross ni Lord, available yan. Mag-repent ka lang kay Lord, you are already renewed again.
Amen? Kaya po sabi mo sa katabi mo, balik ng balik kay Lord. Amen? Balik lang ng balik kay Lord. Pag nagkasala, balik lang kay Lord. Sapagkat ang buhay Kristiyano ay proseso. Hindi mo kayang maging perfect sa isang in an instant way. We need to live in the process of our Lord. At kailanman hindi ka magiging perfect. Amen? Kaya po, huwag mong titignan yung pagkakamali ng mga tao. Kasi pag tumingin ka sa pagkakamali ng tao, madadapa ka talaga. Matitisod ka talaga. Yan ba yung kasama niyong Christian? So, ang mga tao kasi, naghahanap sila ng mali sa'yo. Lagi matatandaan niya. At pag nagkamali ka, yari ka. Sasabihin sa'yo na, yung pala yung Kristiyano Hindi po. Dapat, malinaw sa'yo, na ako isang Kristiyano, hindi perfect ang buhay ko, patuloy na nagkakamali, pero patuloy na binabago ni Lord. Sino pa excited? Sama-sama tayong binabago ni Lord. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Meron po tayong Diyos na mahabagin at may Diyos po tayo na ang ating Diyos, hindi po siya God of second chance. He is a God of many chance. Grabe, no? Pero huwag mo nga abusuhin. Huwag naman unli. Kaya po binibigay ni Lord ang grace ni Lord para matulungan kang mag-level up. Amen? Kaya po kailangan natin sa buhay ang grace ni Lord. Kaya po it is by grace of God, not by works. Kaya po gagawa ka ng mabuti, hindi dahil para mapunta ka sa langit. Kaya ka gagawa ng mabuti kasi alam mong tagalangit ka na. Amen? Kaya mo gagawin ng sambagay patungkol kay Lord kasi iyan yung kultura ng mga panglangit. Ano daw po mga kultura ng panglangit? Nagpe-pray, nagsisimba, ano pa? Nagkakaroon ng fellowship sa mga kapwa believers. Yan yung bang kahit hindi tayo magkakasama, pero pag nagka-chat kayo ng mga kasama natin dito, no? Yung bang God bless you. Sa post pa lang sa Facebook. Ang sarap makita sa Facebook na, halimbawa po ako, pag nag-post po ako, ingat pastor. Yun po. Ang sarap ng feeling na meron tayong ganong conversation. Amen? So, ang buhay Kristiyano ay isang proseso. Ang sabi po sa Matthew chapter 7, verse 15 to 23 sa Tagalog, mag-ingat kayo sa mga hindi tunay na propeta. Sa ating pong generation, tawag po yan yung mga bulaang propeta or other, hindi, ano bang magandang term dyan? False yan. False prophet. Hindi lahat pala ng nangangaral ay pinangangaral talaga si Lord. Sabi kasi dito, Bible na po ang nagsabi na mag-ingat kayo sa mga hindi tunay na propeta. Kasi may mga nag-share na parang ka-convince. Tama po? Pero sabi ni Lord dito, matinding warning po ito sa ating lahat na mag-ingat po tayo sa mga hindi tunay na propeta or peking Kristiyano. Ang sabi pa po rito, lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Grabe, no? So, may mga tao na darating sa buhay natin na akala mo katuwang mo siya sa buhay. Akala mo malaking bagay siya sa'yo, hindi pala. So, kaya mahalaga yung motibo ng ating mga puso. Kasi po ang isang tao, minsan, di ba, lalapit sa'yo yan kasi baka nagkakaroon ka na ng value. Dumidikit na sa'yo yan kasi alam niyang, dito may makikita, may mapapala ako rito. Po. Kaya po, ayun po yung danger, especially sa mga ministry. Normal po, makapanood kayo ng mga preaching sa YouTube, sa Facebook, madami yan, no? Sobrang available na ng information sa ating social media. Pero we need to have a discernment. Pag sinabing discernment, hindi po lahat ng nakikita nyo nagpipreach, amen ka lang ng amen dyan. Meron po dyan nagpipreach, hindi si Jesus yung Lord. May mga nagpipreach po dyan na si Yahweh daw ay si Satan. Sabi, meron po nun. At ang masakit po dyan, yung nagsabi nun, yung pang matagal mo nang pinapakinggan. Kaya po, sabi mo sa tabi mo, mag-ingat. Kaya po, napakalaga talaga na meron tayong simbahan na masasabi mong iyong spiritual community. Kasi po, kagaya po ng ating simbahan ng Christ in you,
wala po tayong ibang isi-share, kundi ang sinasabi lamang po ng Bible. Wala po tayong ibang sasabing pangalan at itataas, kundi ang pangalang Jesus. May mapapatayo tayo dito, may papatestimony tayo, pero ang goal natin, mag-glorify sa Lord. Amen? Yun lang po yung ultimate purpose natin, wala nang iba. Kaya po tayo nandito. Kaya po, mahigpit na pinagbibilin ng ating pong Panginoon na tayo po'y mag-ingat. Kasi daw, para silang, ang sabi rito, sila'y mababangis na asong gubat. Verse 16, makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Because actions speak louder than words. And ito po ay hindi lang sa mga mangangaral, even sa buhay mananampalataya. Kaya po, bawat isa sa atin, every time nalalabas po tayo sa simbahan na ito, ay mag-iingat po kayo sa mga galaw natin. Amen? Or, pwedeng you are unaware, may nagagawa kang hindi mo naman sadya, pero mahalaga, ma-explain mo sa tao yan kung bakit mo siya nagawa. So, dapat talaga tayo maging mapagbantay. Kasi nga po, ang sabi rito, makikilala daw natin yung mga hindi tunay sa gawa. So, sabi pa po rito, mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag or ang igos sa matinik na halaman? Verse 17, mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Kaya po kahit anong bait ng isang tao, kahit anong buti, halimbawa, sa bawat isa sa atin, may lumalapit sa halimbawa. Alam niyo po, lilitaw at lilitaw yung totoong motibo niya. Amen? Kahit sa anong bagay po, malalaman talaga, i-expose talaga ni Lord yung totoong motibo niya kung bakit siya naandyan. Kaya po, huwag kayong mag-alala, tutulungan tayo ni Lord ma-identify ang mga bagay na ito. Amen? At kahit sa personal po natin, pwede natin i-evaluate yan. Ako ba ay, yung ginagawa ko ba kagaya na ba ng kagaya kay Kristo? Kaya po magandang evaluation to, na tayo po mismo, mas lalo tayong magiging aware. Mas lalo po tayong magiging maingat sa mga ginagawa po natin. So sabi pa po rito, verse 18, hindi maaaring mamunga ang masama ng mabuting puno, hindi rin maaaring mamunga sabi po rito, mamunga ng mabuti ang masamang puno. Kaya po ang mabuting puno, asahan mo ang bunga niyan, mabuti. Pero yung masama, asahan mo ang bunga pa rin niya, masama. Kaya po meron talagang pagkakaiba ang isang taong may relasyon kay Lord at nabubuhay lamang sa religion. Kaya po we are a church na ang ginagawa po natin ay lumalapit tayo sa totoong Diyos. Amen? Lumalapit tayo sa totoong Diyos para tulungan tayo makapamuhay sa Kanya at magkaroon ng magandang bunga. Pag sinabi pong magandang bunga, yung bang sa family mo nagmamanifest yung relasyon mo kay Lord? Yung bang sa ginagawa mo sa trabaho, nagmamanifest yung biyaya ni Lord? Tama po? Yung bang yung kumpanya mo, binibless ni Lord kasi nandun ka? Yung bang gumaganda lalo yung relasyon ng pamilya nyo kasi nandun ka? Ang sarap nun, no? Dahilan sa'yo, hindi ka black sheep. Yan. Maririnig mo kasi yung word na yan kapag ang isang tao ay hindi siya blessing sa family. Hindi po, ang bawat isang anak ni Lord, siya po ay pagpapala. Amen? So, sabi rito, church results matter. Ang resulta raw po na ginagawa ng Diyos ay magsasabi sa atin ng ating pagmamahal sa Kanya. Madali nating masasabi na kung mahal ba talaga natin si Lord. Nagbubunga. Kagaya po na mag-asawa, di ba? Ang pagmamahalan ng isang babae at lalaki, nagkakaroon sila ng mga anak. May bunga ang kanilang relasyon. At kagaya po ng ating simbahan, ipinoportrait po kasi ng simbahan or ine-explain ng Bible na ang church ay feminine, babae. At si Jesus ang groom. At ibig sabihin, may relasyon si Jesus sa church, which is her bride. Tayo po ang mga bride of our Lord. Imposibleng hindi magbunga. Amen? Kaya po, mapapansin nyo sa ating simbahan, sa biyaya ni Lord, unti-unti po, pinupuno ng Lord ng mga tao na gusto niya rin baguhin ang buhay. Amen? Sino pong masaya rito na ang pamilya natin
as a Christ in your family, lumalago po ang ating pamilya. Amen? Palakpakan natin si Lord. And it is for His greater glory. Amen? Sa biyaya lamang po ni Lord. At excited pa po ako kasi ito ang ating 6 months story. Sa loob ng 6 months, naandyan po yung ating kwento. At gusto ko po kayong bigyan ng isang picture. Marami kasing picture yan para ikwento ang 6 months. Pero alam niyo po, kung bibigyan ko kayo ng picture na i-explain ko sa inyo ang word na 6 months ng Christ in you. Ang picture po niyan, merong 3 batang lalaki at 1 batang babae. Ayan po ang original Christ in you. Yan po talaga nagsimula ang Christ in you. Nagsimula ang Christ in you sa isang paggawaan ng casket. Meron purong batang 1 babae at 3 lalaki. Yan. At anak po nila ate yan. Yan. Anak po nila ate Melay, ate Janet. So yung mga batang yon, dun po tayo nag-start. And history happened. Amen? Ngayon po yung mga batang yan nandiyan sa labas. Yan, nandiyan sila. Pero tayo yung bunga nila. Amen? Tignan mo yung mga katabi mo. Yan. Sila yung bunga. Tayo po yung bunga ng kanilang pagtutuloy-tuloy. Amen? Imagine mo, bata yun. Doon tayo nag-start. Kasi sabi ng Bible, 2 or 3 gather in my name, I am in the midst. Hindi naman sinabi na pag malalaking tao lang, nag-gather together, I am the midst. Kaya po, nakakatuwa na nagsimula tayo sa ganong simpleng care group ng mga batang yan. Alam niyo po, ngayon po, tayo po ay patuloy na nag-grow sa biyaya naman. Amen? Palakpakan natin si Lord. Kaya po, excited ako. Bibilang at bibilang ang panahon natin. 20 years from now. Sabihin natin 20 years from now. Ilang taon na po yung mga batang yun, no? Siguro mga 25, 26, 27 na yung mga yun. Siguro mga professional na yung mga yan. Siguro, baka isa ron city mayor ng Binangon. Hindi natin masabi, no? O Montalban ba? Montalban. Hindi natin masabi ang kanilang future sapagkat si Lord ay may dinepositong pangako sa kanila. Amen? Kaya po ang bawat isa, huwag mong tingnan sarili mo na hindi ka gagamitin nila. At ang nakakatuwa sa mga batang, hindi naman nila alam yung ginagawa nila. Alam lang nila, sabi ko lang, may merenda tayo pagkatapos. Opo. Amen. So, hindi nila alam, nataniman na sila ng salita niya. At excited po ako ron na mag-grow yun pagdating ng panahon. Amen? So, the Word of God is very powerful kapag ito'y tumimo na po sa puso ng mga tao. So, the sad part, kasi po, ang bawat isang mananampalataya, gusto mong mag-grow, pero may babato talaga sa'yo. Tama? Gusto mo naman talagang sumunod kay Lord, kaso may pipigil sa'yo. Gusto mo naman, lalo yung nagkakaroon ka na ng bunga, yung bang mangilan-ngilan pa lang, gusto nang batuhin. Diba? Mga batang 90s. Pag nakakita ka ng bunga, hindi sinusungkit yan, binabato yan eh. Diba? At pag tinamaan mo sa sanga, ang galing mo. Ganun ang yabang ng araw, no? Pag tinamaan mo sa sanga, magaling ka. Tinitirador. Alam niyo po, ang buhay Kristiyano parang ganun. The more na may bunga ka, talagang may gustong bumato ng bunga mo. Kaya lang naman nag-church yan. May time kasi kay Lord yan. Pag na-busy naman yan, wala nang time ulit kay Lord yan. Hindi po. Ang buhay na kay Lord, kapag tayo pinoproseso ni Lord, alam niyo po, normally, nagbubunga ka talaga. Amen? Normal sa isang Kristiyano, ang buhay niya nagkakaroon ng bunga. Kaya po, kaysa naman tayo batuin, bigyan natin sila ng bunga. Amen? Sino pong gusto mo mag-share ng bunga mo? Huwag bunga ng araw, Bunga lang. Bunga ng iyong pagpapagal ng iyong relasyon kay Lord. Amen? Kasi po ang isang tao, the best na gante sa isang tao ay pag-ibig. Pwede naman tayong gantihan ni Lord, pero ang ginawa ni Lord, namatay pa si Jesus para sa atin. Makasalanan na tayo, pero binigay pa niya yung kaisa-isang anak. Grabing pag-ibig yun, no? At doon, maniwala kayo, ang kaaway, wala siyang magiging sagot sa inyo. Mapapahiya talaga ang kaaway kapag ginantihan mo ng pag-ibig ang masama. Kaya po, dapat bilang Kristiyano, namumunga tayo ng mabubuting bagay. Kasi po, sinasabi rito ng Bible na ang bunga ng isang
hindi totoong Kristiyano or walang relasyon kay Lord ay mga bunga na hindi maganda. So dito naman po kay Lord, magagandang bunga. Verse 19, ang bawat punong hindi mabuti, ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. So may araw din pala yung mga yan. Grabe, no? May panahon din pala yung mga yan. Nasabi kasi rito, puputulin ang mga sanga na hindi mabubuti ang bunga at itatapon sa apoy. Verse 20, kaya't makikilala ninyo ang mga hindi tunay na propeta ayon sa kanilang mga gawa. So, yung gawa na yan ay, sabi ko nga po, kung ito ay para kay Lord talaga, maglalast siya forever. Pero yung mga hindi talaga para kay Lord nila ginagawa yan, alam niyo po, hindi siya magtatagal. Kaya po nakakalungkot, sa journey talaga ng pagsunod natin kay Lord, may mga magugulat ka na lang, hindi sila nakakapagtuloy. Tama? Hindi dahil nagkaroon lang sila ng dahilan, pero dahil yun nga po, yung gawa nila, nahihirapan sila na maging anak ni Lord. Kasi nga po, pag hindi ka talaga anak, hindi ka talaga anak. Kaya po, mahalaga yung mga mahal natin sa buhay, let them encourage to go with God. Amen? Alam ko po, lahat tayo may kamag-anak. Lahat tayo may kasama sa bahay. Let us encourage them to go to God. Hindi po sa church magamat i-invite natin sila pumunta sa simbahan, pero ang goal natin, maka-connect sila kay Lord. Amen? Ito pong simbahan na to ay ginagamit ni Lord para mabigyan ng pagkakataon ng mga taong makakonect kay Lord. Amen? At lahat po tayo ay bunga lamang po ng simbahang ito. Kaya po sabi rito, anong verse na po tayo? Verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa karya ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa aking kalooban ng aking amang nasa langit. Sabi, no? Hindi pala lahat ng tumatawag na Lord, Lord, Lord ay papasok sa karya ng Lord. Kundi yun lamang daw gumagawa ng kanyang kalooban. Kaya sabi mo sa katabi mo, congratulations. Ginagawa mo yung kalooban ni Lord. Kalooban ni Lord ba na magsimba po tayo? Kalooban po ba ni Lord ang manalangin sa Kanya? So once you do the things of God, alam niyo po, meron tayong salvation na galing po. Amen? Kasi po ito ay ginagawa natin dahil tayo po ay anak ni Lord. Verse 22, sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan. Sabi, no? May mga darating daw sa time, sa judgment, yun daw mga tao, may mga tao daw magde-demand kay Lord na, Lord, di mo ba nakita yung ginawa namin sa lupa? Nangaral kami, nagpagaling kami ng may sakit. Ang malupit doon, nagpapalayas pa raw ng demonyo. Grabe, no? Pero ang sabi ni Lord, sasabihin daw ni Lord sa verse 23, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. Kaya po pala, may tinatawag na peke, kasi nga nagpapanggap sila. Imagine mo, no? Makalusot ka man sa mundong to, pero pagdating mo sa judgment ni Lord, ay hahatulan ka nila. Anong sabi niya? Sakit na, no? Feeling mo accepted ka, rejected ka ba? Lumayas ka rito, hindi kita nakikilala. Kaya po ang lahat ng ginagawa natin ng kabutihan, lahat ng ginagawa mo sa araw-araw, kahit masabi mong hindi ka naman gumagawa ng mali, ito po ay basura lamang sa harap ni Lord kapag ka ito hindi niya kalooban. Pag hindi niya, wala yung motibo mo na mapapurihan si Lord, tawag po diyang palabasahan. Si Paul na po nagsabi na si Apostle Paul, sabi niya, lahat ng bagay sa mundong to, basta hindi patungkol kay Lord, garbage. Sabi, no? Kaya, pansinin niyo po yung ating justice system ngayon, no? Napaka daling tapalan ng pera. Tama? Para hindi makulong yung dapat makulong. Alam niyo po, makalusot man yung mga tao ngayon sa batas ng mundo na to, pero sa batas ni Lord, hindi siya makakalusot. Si Lord, hindi mo pwedeng suhulan yan. Hindi mo pwedeng bayaran si Lord. Amen? Kasi kung ano lang po yung ginawa natin, yun lang po tayo, doon lang po tayo hahatulan.
Kaya po, ang ganda po nitong verse na to, na ine-expose po rito na dapat po mamuhay tayo sa kalooban ni Lord. Kasi po ang kalooban ni Lord, ayan po yung protection nito. Once na nasa kalooban ka ni Lord, iingatan ka ni Lord. Amen? Kaya po ang sabi pa po rito, sabi sa mga taga-Galatia, sa chapter 6, verse 9 to 10, ito po magandang reminder sa atin. Sabi po rito sa Galatians chapter 6, verse 9 to 10, kaya't huwag tayong magsasawang gumawa ng mabuti. Sabi sa tabi mo, huwag ka magsasawa. Yan. Huwag ka magsasawang gumawa ng mabuti. Sabi rito, pagdating ng takdang panahon ay aani kung hindi tayo magsasawa. Verse 10, kaya nga sa lahat ng pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid nating nasa pananampalataya. Amen? Kaya po, the best thing na bilang isang Kristiyano, magandang maging lifestyle and culture natin, gumawa ng mabuti. Amen? Sapagkat sa bawat gawa mo ng mabuti, sabi nga natin kanina, gumawa ka man ng mabuti, pero wala naman si Lord doon, wala pa rin kwenta. Pero isang bagay daw na ginawa mong mabuti, kahit maliit lang yan, napapansin ni Lord. May reward si Lord. Amen? Kaya po, sabi rito, gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Hindi lang sabi rito, higit sa mga kapwa mananampalataya, pero higit din sa lahat, yung mga wala pang relasyon kay Lord. Sapagkat may mga nawiwin na mga tao sa 1 kilong bigas. May mga nawiwin na tao sa simpleng pinag-drive mo lang, nakakakilala kay Lord. Amen? May mga nakakakilala dahil sa mga simple act of doing good things, nakikita na ni Lord, si Lord sa buhay mo. Amen? Sino pong gusto mo maging reflection ka ni Lord? Amen? Kasi, meron po tayo, kasama natin sa pananampalataya. Yan. Alam niyo po, sa trabaho po namin, kasi po kami ay nagtatrabaho sa isang casket, manufacturing. So, kapwa mananampalataya, nagkakakilala kami. So, nag-apply itong taong to. Sabi niya, boss, pwede ba ako mag-apply dyan? Pwede ba ako mag-apply? Spiritual family, syempre, pag spiritual family, tutulungan mo. Tama? At sino pong nakarating na ron sa ating shop sa taas? Pag nilakad mo yan, ako, magbaong ka ng maraming tinapay, mapapagod ka talaga. Makikita mong seryoso tong taong to kasi nilakad niya mula sa kanilang bayan hanggang dito sa, seryoso talaga. Seryosong mag-apply. Nakita ng boss, sincere, totoo. Gusto talaga niya. Una, nag-bike. Pangalawa, seryoso, bumalik, naglakad talaga. Alam niyo po, dahil ang ating amo ay nire-recognize na merong totoong amo, walang iba kundi si Lord, pinagbigyan niya. Binigyan ng opportunity. Alam niyo po, may mga taong pag binigyan mo ng opportunity, lalo nilang makikilala si Lord. Ngayon po itong taong to, sabi niya, sige, mag-start ka na mamaya. Grabe, no? Walang requirements. Tapos dahil nga walang service, sa biyaya ni Lord, sobrang gracious and thankful ng ating amo. Alam niyo po, nag-request ng motor, binigyan ng motor. Grabe, no? And to make the long story short, siya po ngayon ay kasama natin dito. Amen? Dinidisplay po natin ang glory ni Lord, kaya po tayo ginagamit natin ang mga illustration. At natutuwa po tayo, nakasama natin si Kuya. Nandito si Kuya. At hindi lang siya, kasama yung asawa niya at anak niya. Welcome po kayo sa simbahan ni Lord. So, nakakatawa lang. Nakita ko lang po kasi pina-express ng Lord na mabahagi. Imagine niyo, sa isang tao na binibigyan mo ng pagkakataon, hindi mo alam yung ibalik sa inyo, Lord. And we are doing things not because God will reward us. The reason why we share the blessing, because we are already blessed. Nag-uumapaw lang talaga yung biyaya mo, kaya mo na siya nasi-share. Tama? Kaya kami na ibibigay kasi meron ka na. Sumusobra ka na. At alam niyo po, yung mga ganong bagay na yon, sobrang approve ka ni Lord. Sa sobrang mga bagay na ginagawa mo, binibless mo yung mga tao. Alam niyo po, mag-ready ka po. Sapagkat ang reward mo, hindi man dito sa lupa, kundi sa langit tayo ng Diyos. Kasi the Bible said,
every time we do the things for the Lord, nag-iimpok tayo ng kayamanan sa langit. Ang kayamanan po rito sa mundo, ipunin mo man yan, maggawa ka dyan, magpagawa ka ng bahay, mansion, sasakyan. Darating ang time, ano mangyayari dyan? Masisira din yan. Maaanahin din yan, matutupok din yan. Pero yung mga reward o yung mga ininvest mo kay Lord, sigurado, aanihin mo pagdating ng tamang panahon. Pwede man palakpakan natin si Lord? Sapagkat ayun po yung gagawin ni Lord sa buhay ng mga nananampalataya sa Kanya. Sabi po rito, in our conclusion, sa ating pong pang-apat, and last and final, no one can boast. Sabi po yan sa ating pong binabasang konteksto. So, no one can boast. Kaya po ang salvation, ibinigay sa atin ni Lord yan, Jesus died on the cross, hindi dahil may ginawa ka. Kasi nga po, sabi rito, so that no one can boast. Hindi mo pwedeng ipagmalaki na kasi ako ay masipag, kaya ako ay naligtas. Kasi ako ay mabuting tao, kaya naligtas. Hindi po. Kaya ka lang naligtas dahil sa habag lang talaga ni Lord. Dahil sa malalim na pag-ibig ni Lord. Kasi sa lahat po ng ginagawa natin, ano man pong mapagtagumpay natin. Magandang kultura po ito na gusto ko pong i-share sa inyo. Kasi ito po yung kultura ng Christ in your family. Kapag po ikaw ay pinupuri ng tao, yung palakpak ng tao, nakakabing yan no? Yung papuri ng tao, minsan, nakakalaki ng ulo. Baka magka-hydro, no? Baka lumaki ang ulo. Kasi nga, nakaka-receive siya ng papuri. Ngayon po sa Christ inyo, every time na sa atin po ginagawa yon, sabihin niya lang po, salamat po and glory to God. Ayun po yung kultura ng Christ inyo na lahat ay sa biyaya lang nila. Amen? Kaya ka pinalakpakan kasi si Lord yung nagdala sa atin dito. Amen? Kaya po anumang mapagtatagumpayan mo, anumang magkakaroon ka, bakit ka may sasakyan? Siyempre, nagsipag, nag-abroad Siyempre, alam mo na, hindi po, magandang sabihin sa biyaya ni Lord. Amen? Kaya kami meron ito kasi dahil kay Lord. Dahil po, the more na si Lord ang ginaglorify natin, the more na lalo kang makakaulit kay Lord. Sino kung gusto mong makaulit kay Lord ng blessing? Amen? Kaya po, laging instruction ni Bishop sa atin na dapat lagi mong sabihin si Jesus. Sapagkat ang preaching na walang mention of Jesus' name is just a garbage. Junk lang yun. Basura lang yung preaching na yun. Bakit? Hindi naluwalhati si Jesus. Kaya po, ang ating simbahan na to, wala tayong ipopromote, kundi si Jesus. Amen? Kaya po, ito pong name na to, gagawin nating famous. So, in our conclusion, sabi rito, it's all by His grace, nothing more, nothing less. Ephesians chapter 2 verse 10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works. Kaya kagagawa ng good works kasi anak ka ni Lord. Hindi para mapunta sa langit. Malinaw po yan Gagawa ka ng mabuti kasi iyan ka na talaga. At iyon po yung design natin. Sabi po rito, created in Christ Jesus to do good works which God has prepared in advance for us to do. Bago mo pa makilala si Lord, naka-ready na sa iyo yan. Talagang alam ni Lord na pag dumating ang time na matanggap mo na si Lord sa puso mo, papagawain ka na niya ng mabubuting bagay. Amen? Kaya po lahat tayo dito ay gagawa ng mabuti. Kasi ulitin po natin, we are God's handiwork or God's workmanship. Tayo po ay makakamanggagawa na. Nataon lang po ako yung nandito, pero sa mata ni Lord, pare-pareho lang tayo ng function. Pare-pareho lang tayo ng goal. Gumawa ng mabuti, ipagsabi ang pangalang Jesus, at ipagsabi na merong kaligtasan na nagmumula. Amen? Kaya po, minsan pa po palakpakan natin si Lord at tayo po tayo lahat. Amen? So, let us close in prayer na lahat po tayo sa lugar na to ay we are authorized to do good works. Amen? Lahat po tayo sa lugar na to ay simula ngayon binibigyan ng kapangyarihan ni Lord upang gumawa ng mabuti at kung saan po ang gagawin nating kabutihan ay madi-display ang glory ni Lord. In our simple act and simple thing na ginagawa natin, hindi po natin alam, baka napapakilala na natin si Kristo.
Hindi natin alam sa mga simpleng bagay po na sinishare mo sa Facebook by simply sharing our Sunday worship, mga posts natin. You didn't know na meron kang tinatamaan na puso na yung tao yung baka gusto ng wakasan ng buhay. Baka naisip niya wala nagmamahal sa kanya. And then, pag nabasa niya po yung Word of God, alam niyo po, simula po nun, makikita niya na merong hope kay Jesus. Kasi kagaya po ng iyong lingkod, ako po ay, alam niyo po yung mga naggagala ng mga tao, ng mga naglilibot-libot, nagbibigay ng mga pamphlet. May nagbibigay yun, iba-iba di ba? Iba-ibang religion. Kasi kada binibigay nila yun, hindi ko tinatapon. Ikaw ba naman, makita mo may cross, makita mo may pangalang Jesus. Iba-ibang religion yun, mga nagbibigay. Ang ginagawa ko, tinatabi ko, inuuwi ko sa aking inuupahan. Tapos kada gabi, binabasa ko siya. Siguro walang ibangan. Hindi naman ganun kaano ang cellphone ng araw, no? Kasi 2013 po yun. Iniipon ko lang, Tapos binabasa ko. Tapos pagdating sa dulo, laging meron dong tinatanggap mo ba si Lord? Sabi ko, syempre naman. Sabi ko sa isip ko. And then sabi doon, sundan mo ang aking panalangin. Imagine mo, pamphlet lang yan Pero parang may bibig yung pamphlet, kinakausap mo yun. At nalilit niya naman ako. After nakalagay sa dulo, puntahan mo tong church na to. Kontakin mo to. Ayun, hindi ko na pinapansin niya. Ayoko niya, may member rin ako dyan. Pero yung binabasa ko na yun, nadudurog yung puso kasi parang buhay yung salita. And then the other day, meron na naman, babasahin ka na naman. Kaya kung tumanggap ako kay Lord, siguro maraming beses na. Kaya ni-ready na ako ni Lord sa itong bagay. Alam niyo po, to make the long story short, isa po yun sa ginamit ni Lord para mabuksan yung puso ko. Kaya po, every time na may mga opportunity po, huwag niyo pong sayangin. Every time na may opportunity, makapag-share po sa family niyo, sa kapwa niyo. Alam niyo po, yun nga lang po, lalo ngayon, digital world na tayo. Hindi na by pamphlet, nangangaral na sila by Facebook, YouTube. Alam niyo po, everyday sa devotion niyo po, kung ano yung ma-receive niyong word, share niyo sa kamag-anak niyo. At sasabihin lang yun, bakit sakto tong sinashare mo sa akin? Ito yung kailangan na kailangan ko ngayon Amen? Alam niyo po yung ginagawa natin na yun. Alam niyo, sabi lang nila sa akin, saktong-sakto yung kailangan ko. May mga preaching din po tayo rito, itong mga nakarang linggo. Sinasabi ng mga isa natin sa mga kapamilya rito, sakto yung sinare mo, yun yung kailangan ko ngayon. Hindi po sakto yun. Talagang tinaon po ni Lord yun na ikaw ay makarating dito at ma-receive mo yun. Kasi po ganun kaka-espesyal kay Lord. Amen? Ganun kakamahal ni Lord na ginagawang ka ni Lord ng special slides. Grabe, no? Hindi po dahil ang pastor ang nakaisip nun, because our spirit connect. Amen? Kung ano po yung pinapasabi ni Lord, pinapasabi po ni Lord sa inyo. And I do not know, hindi ko po alam kung anong tama sa inyo ng word ni Lord this morning, but the one thing is for sure, meron siyang tinanim sa iyong buto ngayon. And the word of God is just like a seed. At ang buto na hindi mo kayang bilangin ang bunga po niya. Hindi natin kayang bilangin. Yung isang buto, kaya mong bilangin yon. Isa nga po, di ba? Isang puno ng buto ng mangga. Pero ang tanong po, kaya nyo bang bilangin yung bunga at puno sa loob ng isang buto na yun? Kaya po, bawat isa sa atin, wag po tayong magsawang gumawa ng mabuti. Wag po tayong magsawa na ibigay po ang ating buhay sa Diyos. Sapagkat pag binigay mo ang buhay mo sa Diyos, normally, magbubunga ka po. Magbubunga daw po ng mga anong bagay? Mabubuting bagay. Kaya po, wag magsawa gumawa ng mabuti. Sabi po kasi ng Bible, sapagkat sa takdang panahon, ikaw ay aani. Marami po tayong pinagpipray, marami po tayong gustong makuha, pero ang sabi lang ni Lord, taniman mo lang ng kabutihan. Taniman mo lang ng taniman, and alam niyo po, kahit hindi mo na siya maalala, may pag-pray. Makalimutan mo man yung prayer mo 5 years, 10 years from now, si Lord hindi niya makakalimutan. Kasi po one time, meron po akong devotional book. Di ba tayo naglalagay ng mga prayer request sa likod? Hindi po may devotional ako. Matagal na yun. Itatago ko na, itatabi ko na. Nakita ko, may prayer ako doon na nangyari. Kasi one day, I will become my pastor. And that time, ano po yun?
Siguro, mga 7 years na tayo. Pero yung nilagay ko yun, parang lambing lang kay Lord. Parang kinikiliti mo lang si Lord. Diba? O kaya maglagay ka ron, iPhone 15. Halimbawa lang naman. Or yung mga bagay na gusto mong i-desire. Na yung makakalimutan mo man pa, si Lord hindi. And throwing up, to make the long story short, ngayon nandito tayo sa harapan, ginagamit ni Lord, at isang malaking check. Ay, Lord, grabe ka Lord. And it's all by His grace. Kaya po lahat ng bagay na magpagtatagumpayan po natin, it's all by His grace. Sabay-sabay nga po tayo, it's all by His grace. Palakpakan po natin si Lord. And let us pray. Lord, salamat po sa umagang to. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pagpapala, Panginoon. Lord, hindi po aksidente na nandito kami ngayong araw na to, ngayong date na to, Panginoon. Lord, itinaon mo po itong araw at taon, ang date na ito, Lord, na makareceive kami ng salita mo sa Lord. Lord, ito pong pinag-usapan namin na to, Lord. Hindi po aksidente, Lord, na inilagay mo sa puso namin. Ito po, Lord, ay nakatakda na noon pa man, Lord, bago pa po kami lalangin sa mundong to, Panginoon. Nakatakda na po ang araw na to. Nakalaan na po ang araw na to, Lord, na darating ang time, Lord, makikilala ka namin sa buhay namin, Lord. Kagaya po ng iyong lingkod, Lord, 2013 dumating yung aking pagkakilala sa iyo, Lord. At simula nung my life will never be the same again. Sa bawat isa rin po na nandito, starting today, your life will never be the same again. Ang buhay mo po na kala mo pa ulit-ulit ay babaguhin na ni Lord. Ang buhay po natin na marami tayong dinidesire kay Lord dahil meron ka na pong personal relationship sa Kanya, starting today, sa panahon na hindi mo inaakala, ibibigay niya mga bagay na to. Because the Bible said, in His perfect time, ibibigay niya ang Kanyang pangako. At magugulat ka na andyan na yung bagay na matagal mo nang pinag-pray. Kaya po, bawat isa sa atin, let us come to God with humility. Let us come to God with boldness sa ating mga nagagawang kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa. We're not perfect. Every day we commit sin. We commit the things na hindi natin gusto. Pero inaalaw ni Lord mga bagay na to para mas lalo tayong lumapit sa Kanya. Mas lalo tayong magtiwala na alam natin na kapag tayo lumapit sa Kanya, siya ay tapat at tayo papatawarin sa ating mga kasalanan. Because Jesus' blood wash our sin. Because of the cross of Jesus, tinapos niya po lahat ng mga bagay na ating pinaghihirapan. Kaya po kung nahihirapan ka ngayon lang po yan. Kung may mga bagay ka na dinadaing, alam niyo po, kasama po yan sa magandang plano ng Diyos. Kasama po yan sa lalong magpapaganda ng kwento ng iyong buhay, mananampalataya kay Kristo. Kaya po sa bawat isa sa atin, let us pray to God. Sabihin mo kay Lord yung mga bagay na gusto mo mangyari sa buhay mo, sa family mo. Ano po yung mga plano mo na gusto mo mangyari, na samahan ka nawa ng Diyos. Sabihin mo po sa Panginoon ngayong umagang to, ano po yung nais mo sabihin sa Kanya. Ano po yung mga bagay na dinedesire mo. Nagde-desire ka ba ng healing? Nagde-desire ka ba ng salvation ng iyong pamilya, kamag-anakan? Sapagkat ang taong walang relasyon kay Lord, sinabi ng Lord, papunta siya ng impyerno. At dalawa lang pwede natin pagpilian, ang kanyang langit na bayan na kanyang pinangako, or ang lugar na kung saan walang tinig ng Diyos, walang presensya ni Lord. Ang tanging maririnig mo lang iyak ng pagsisisi, iyak ng regret sa buhay, iyak na humingi ng pagkakataong magbago ba, pero wala ng chance. That's the illustration of hell. Ito pong impyerno na to ay totoo, hindi po gawa-gawa, sapagkat ito po ay nasa Bible. Kaya po ang ating iyak sa ating pong Panginoong Jesus na Lord, we cry out for salvation of our loved ones, Panginoon. Ayaw namin masayang ang buhay nila, Lord. Magtagumpay man sila sa mundong to, pero Lord, ang ending, kapahamakan, Lord. Ayaw po namin ito. Lord, di po
sa mga bagay, Lord, ng mga tao, Lord, na gumagawa sa amin ng masama, nagsasalita ng hindi mabuti, bumabato sa amin, Lord, bilang nagsisimula pa lang mananampalataya sa Lord. We are not perfect. Lord, bagamat sinisilip nila ang mga mali sa buhay namin, Lord, still, Lord, we love them, O God. Lord, gusto namin silang mahalin pa rin, Lord, sapagkat ito po yung puso ng iyong anak na si Jesus. Hindi po nagtatanim ng galit sa kanila, Lord. Kaya po, Lord, lakayan mo po yung puso namin sa kanila, malalim na pangunawa, Lord, at bigyan sila ng pagkakataong makapagbago, Lord. Bigyan ng chance, Lord, Lord, na ang buhay nila hindi sila, Panginoon. Hindi po sila yon, Lord, kundi ang Espiritu na hindi galing sa iyo, Panginoon. The time will come, Lord, they will appreciate our effort, O God, to them. They will appreciate, Lord, our prayer to them, O God. Hindi po namin sila gagantihan ng masama kung masamang kanilang ginagawa, Lord. Kundi, Lord, gagantihan namin sila ng pag-ibig, Panginoon. Kagaya ng iyong anak na si Jesus, ginanti mo po, Panginoon, ang pag-ibig mo, Panginoon. Kaya po, Lord, we know that the vengeance is yours, Panginoon. Ang pagganti ay nasa sa iyo, Panginoon. Lord, we cry out for them. Dalangin namin, Lord, na gisingin mo po ang kanilang puso at isipan. Matauhan po sila, Lord. Makita nila, Lord, na kami ay yung mga anak na hindi perfect. Kami po ay on phrases, Christians, Panginoon, at patuloy mo pa rin babaguhin. Kaya po sa umagang to, sa bawat isa sa atin, let us open our hearts to God. Palayain natin ang mga bagay sa puso natin na kailangan natin palayain. Let us let go what the things na hindi makakabuti sa atin. Itapon natin ang mga bagay na to sapagkat the more na tinatapon natin ang maruruming bagay, the more na pupunuan ni Lord ang mga bagay na to ng mabubuting bagay. Kaya po, our Lord will fulfill our lives. Pupunuin po tayo ni Lord ng kanyang mga gawa na hindi gawang tao, kundi gawang na ating Panginoon. Kaya po, sa umagang to, let us pray. God, salamat po. Salamat po sa umagang to. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong salita, Lord, na nagtuturo ng katotohanan, nagtuturo ng mga tamang landas sa amin, Lord. At nagtuturo, Panginoon, that there is hope in your word, O God. There is a chance to change, Lord, in your word. At Lord, sa iyong salita, Panginoon, Lord, tinuturuan mo kami, dinadirect mo kami, Lord, sa tamang daan na kailangan namin daanan. Lord, as we read already your Bible, Lord, hindi po namin nabasa, Lord, na ang aming dadaanan ay smooth, Panginoon. Lord, ang instruction mo, Lord, ang dadaanan namin, hindi siya smooth, Lord. But, Lord, the one thing is for sure, Lord, ang dulo ay napakaganda, Panginoon. Ang pangako mo ay napakaganda, Panginoon. Lord, yung mga relasyon, Lord, maayos, Panginoon. Darating ang time, Lord, magugulungan ng mga sitwasyon ngayon, Lord. Pero hindi ito magulo, Panginoon. Sapagkat ito ay inaayos mo lamang, Lord. Kagaya ng pag-aayos sa isang bahay, kailangan guluhin para maayos. Kailangan ilabas ang mga gamit para maayos na maayos. Ganun din po ang aming buhay, Lord. We are so very thankful, Lord. In times of troubles, Lord, hindi mo po pinapapangit ito, Lord. Kundi, Lord, ginagawa mo lang ng magandang kwento, Lord. Na time will come, Lord, every relationship, Lord, will unite together again, Lord. At dahilan, Lord, ikaw lamang ang sentro nito, Panginoon. Salamat po, Ama, sa journey po ng aming buhay. Samahan niyo po kami. Patuloy mo kami ipaunawa sa amin ang mga bagay na hindi po namin maunawaan through your word, O God. Thank you, Lord, sa iyong mayamang salita, Panginoon. Lord, narinig na namin ang salitang to, Lord. Nabasa na namin, Lord. But thank you for another approach of your word, God. May panibago itong tama sa puso namin. May panibagong timo, Panginoon, na alam namin, Lord, nangungusap ka sa mga oras ito, Lord. Kaya po sa umagang to, as we continue, Lord, we will worship you, God. Hawitin po namin ulit tong kantang to, Lord, na lahat ay nasa iyo, Lord. Yung salita mo, Panginoon, is a complete package deal, Lord, of reconciliation to you, Lord. Ang laman po nitong Biblia na to, Lord, ay lahat ng kailangan namin ay nasa iyo, Panginoon. Kaya this morning, church, let us worship God. Let us honor God. Let's sing this song with conviction. The Lord
worship the Lord. Liwanag, liwanag ang iyong pinibigay. Yes, God. Sa sakit at karamdaman, sa latay mo, Jesus, ang inang kagalingan. Let's declare. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Yes, God, we experience your word, O God. Pagkalito at kaguluhan, kalito at kaguluhan. Sagot mo ay kapayapaan. Sagot mo ay... Yes, God, thank you, Lord. Sagot mo ay kapayapaan, Lord. Thank you, God. Sa mundo ay kahirapan, yaman ko ay sa iyo natagpuan. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Thank you, Lord. Isa pa po. Pagkalito at kaguluhan, sagot mo ay kapayapaan. Sa mundo ay kahirapan, yaman ko ay sa iyo natagpuan. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Yes, God. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Let's declare. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Jesus, ikaw ang salita ng buhay. Tanging ikaw ang nagbibigay kahulugan sa aking buhay. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Thank you, Lord. Salamat po. Nararanasan
Lord, salamat po sa umagang to, sa iyong salita, Panginoon. Lord, salamat po, Lord. Ang salita mo patuloy na binabago kami, Panginoon. Ang iyong salita, Lord, patuloy, Lord, na tinatransform ang aming kaisipan, Panginoon, towards the things of this world, Panginoon. Tunay, Lord, na kapag nasa iyo kami, Panginoon, tunay, Lord, na kapag ang iyong salita, ang aming pinag-aaralan, Lord, pinagbubulay-bulayan, Lord, ay, Lord, madadala kami nito sa tamang daan, Panginoon. Lord, yung daan na patungo sa pagkakaayos ng mga relasyon, sa pagkakaayos, Lord, ng mga bagay sa buhay namin, Lord. Kaya po excited po kami na wala kaming ibang final authority kundi ang iyong salita, Panginoon. Maging sa mga company, sa mga trabaho, Lord. Lord, yung salita mo, Lord, ang mahayag, Panginoon. Pag may opportunity, Lord, na mapag-share kami sa aming workplace, Lord, makapagbahagi po kami ng salita, Lord. Kapag may opportunity, Lord, to share Jesus and His salvation, Lord, wag po namin sayangin, Lord. Sapagkat every time we preach Jesus, every time we share the word, oh God, it brings salvation, Panginoon. It brings salvation to anyone who believes in the gospel, Panginoon. Salamat po, Ama. Kaya po, Lord, ngayong umagang to, tagumpay na po ang iyong mga anak sa aming mga gagawin. Tagumpay na po yung mga anak, Lord, sa anumang battles in life, Panginoon, na pinagdadaanan namin, Lord. All the glory, honor, and praise belongs to you. This is our prayer, the mighty name of Jesus. Amen and amen. The best clap po para kay Lord. At makakaupo na po tayo sa presensya ng Lord. Sabihin mo sa katabi mo, you are blessed. You are blessed. You are blessed. Sapagkat pag may salita ka po ng Diyos, ay your life is a blessing. Amen? Kaya po, manatili lang po tayo sa kanyang salita at manatili lang po tayo sa kanyang presensya. Amen? At kaya po, ito pong Christ in your family, it is a avenue where the presence of God there is. Amen? Kaya po naandun ang presensya ni Lord kung saan pinag-aaralan ang salita po ng Lord. Amen po? And as a part of our worship God, tayo po ay magbibigay sa Lord. At sa ating pong mga ibibigay, ito po ay ating seed. Amen? At sa bawat binibigay po natin, kagaya po ng salita ni Lord, we do not know ang anong bagay ang kayang ibalik po nito. Kaya po, hawakan po natin ang ating ibibigay. And let us, taas po natin si Lord. Let us hold our giving offering and tithes. And let us pray. Lord, salamat po sa umagang to. Salamat po, Panginoon, sa aming pagbibigay. Privilege, Lord, na makapagbigay kami sa iyo, Lord. Sapagkat kaya kami magbibigay, kami, Lord, ay nag-uumapaw sa pagpapala mo, Panginoon. Pagpapala, Lord, not just materially, Lord, but spiritually, Panginoon. Kaya po, salamat po, Ama, sa bawat magkakalob, Lord, pagpala niyo po ang puso, ng bawat isa. Sa mga, Lord, gusto rin magkalob, ngunit wala pang kapasidad magkalob, Lord. I-bless niyo rin po ang puso nila makapagbigay. Na darating ang time, Lord, magbibigay sila ng higit pa sa mga bagay na meron sila, Panginoon. Kaya po, sa bawat isa po na nandito, Lord, patuloy ng pagpalay ng aming bibigay. Salamat po, Ama. All the glory, honor, praise belongs to you. This is our prayer. In Jesus' name, amen. Let's give po. Amen. Palakpakan po natin ulit si Lord.
So, sino pong na-bless dito sa Word of God? Amen? Ang Word of God po, laging tandaan, yan po yung power ni Lord. At siya po ay may dalang salvation sa bawat isa daw pong tumatanggap sa Kanya. Kaya po, the more ng buhay natin, pinupunan natin yung ng Word of God, ayun po, napakaganda po niya. Sapagkat, bukod sa napupunan ka na ng presensya ni Lord, ay ikaw po ay lumalago pa sa pagkakilala lalo sa Kanya. Kaya hindi ka pwedeng ma-opera ng mundong to na ito ang tunay na Diyos, ito yung sinasamba natin. Meron lamang po tayong isang Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? The one who died on the cross and the one who had a promise na siya po ay babalik muli. Amen? So, gusto ko ulit tawagin yung, ay maya-maya na pala. Alam kong mangyayari dito sa harap eh. Yung mga kids natin eh. So, bago po natin tawagin yon, gusto lang po natin i-welcome ulit si Ate Charlene. Welcome po. At si ate po ay mag-abroad. Kala mo, di ko alam tayo. So, may tenga ang lupa. May pakpakan mo dito. So, gusto lang po natin samantalayin yung opportunity na to. Kasi si ate, hindi accident na dito si ate. Gagamitan ni Lord sa man bansa. Ano pong bansa yung pupunta niya? Wow, Qatar. Grabe, no? So, dadalhin si ate ni Lord doon to share the gospel and to be a blessing sa lugar niya. Kaya po, pwede bang ipag-pray po natin si ate Shirley? Kahit dyan na lang po sa upuan natin, let us extend our hand to them. Let us pray. Lord, salamat po sa umagang to. Sa umagang to, Panginoon, napakabuti mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Salamat po, Panginoon, sa kapatid po namin na si Ate Shirley. Nandito po siya ngayon. Nasa iyong presence, kasama po ang kanyang magulang. At Lord, tama po ang kanyang kinalalagyan niya, Lord. Tama po ang kanyang lugar na pinuntahan. Sapagkat, Lord, yung pagpapala mo, Lord, ay binubuhos mo sa kanya sa mga oras ito, Lord. Lord, baunin niya po, Lord, ang mayamang mong pagpapala, pag-iingat. Lord, yung wisdom, ibigay mo po sa kanya, Lord. Igawad mo po, Panginoon. Lord, ngayon pa lang, Lord, hanggang sa pagpunta niya po sa lugar ng Qatar, Panginoon. Lord, ngayon pa lang, Lord, yung lugar na tutungtungan niya, Lord, ay may ginagawa ka na doon, Panginoon. Naandun ka na, Lord. Inaayos mo na ang lugar na kanyang titirahan, pagtatrabahuan, ang mga taong makakausap niya, Lord. Pinagpipray na po namin sa mga oras na ito. Bukas na po ang kanilang mga puso to receive your gospel, Panginoon. At ang buhay po ni Ate Shirley na magkakaroon ng magandang kwento po, Lord, na kung saan nag-glorify yung pangalan. Kaya po, hindi po niya mararamdaman ang longingness, Lord, sapagkat we are spiritual family. Lord, magkakasama po kami, Panginoon, in spirit and in truth, Panginoon. Kagaya po ng social media, malaking bagay po ito to connect each and every one of us, Panginoon. Kaya po, ngayon pa lang, Lord, samahan niyo po si Ate Shirley, bigyan niyo po siya ng good health, lalo na po sa lugar na yun, Panginoon. At Lord, makikita ang presence ni Lord sa buhay niya, Panginoon. Mapopromote po siya sapagkat, Lord, si Jesus ng kanyang dala-dala, Panginoon. Salamat po. All the glory, honor, praise belongs to you. This is our prayer. In Jesus' name. Amen and amen. Pwede po sa ating pamilya, ay Kuya Jonathan, natutuwa ako sa family ni si Kuya Tan. Ayan, welcome Kuya Tan, at si ate po. Ayan, salamat po sa inyong pagpunta. Alam niyo po, may magandang plano si Lord sa bawat pamilya. Amen. Kasi po, ang isang taong na kay Lord, yung value mo itataas talaga. Kaya po, tuloy-tuloy lang. At ngayon po, handa na ba kayo? Tawagin natin mga bata. Kala mo, manggugulo eh. No? Gusto ko pong ugaliin natin makapag-pray sila lagi. Amen. Kaya tawagan ko po yung mga kids. Brace yourself. Biro lang. Yan, pag-pray po natin sila. Yan, ang dami nila. Yeah, wow. So, magandang pagkakataon ito para mapag-pray po natin sila. Ang dami. Ay, apir. Yan, ito pong mga batang to ay mahalaga na papag-pray po natin. Kasi po, every time we pray for them, ay, yan, fall in line. Sa una katiglan. So, ito pong mga batang to ay nasa tamang lugar po sila. Kapag po ang bata ay dinala sa templo ni Lord or sa presence ni Lord, dahil po, maaga pa lang naririnig niya nila yung salitang Jesus.
Amen? Naririnig na nila yung word ni Lord. Kagaya po ng isang buto, tinataniman natin sila ng buto ng pananampalataya. Amen? Na sa darating na tamang panahon, ito pong mga batang to ay magagamit din ni Lord. At ngayon pa lang po, naniniwala tayo, ginagamit sila ni Lord. Amen? At yung apat na sinasabi ko kanina, ito yung, naka-red lahat. Ito pong mga naka-red na to, sila po yung unang cell group natin sa taas, yung care group po natin. Tsaka ito, si Queenie Nee. Yan. Si Queen, yan. So ito pong mga batang to, ay dahilan sa kanila kung bakit nagkaroon ng Christ in you. Amen? Kaya minsan pa po palakpakan natin si Lord sa mga kabataan ito, at tayo po yung bunga nun. And we honor God sa mga batang to. At so much thankful din po sa mga magulang na inaalaw nila na ang mga anak nila ay makilala si Lord. Amen? Kasi po hindi lahat ng bata ay gusto nilang nasa simbahan ng anak. Kasi po ang linggo, maganda talagang pagkakataon niyan para mamasyal, masarap mag-mall, masarap pumunta sa mga park. Pero the best thing, pwede po yan, walang masama ron, ipasyal natin. Pero maganda po, maranasan nila sa presensya nila. Or kung may plano kayong lumabas, maganda po, unang-unang makareceive muna sila ng word nila. Sapagkat tayo po ay nakikinig ng salita rito at sila rin naman po ay tinuturuan din ng salita ni Lord dyan po sa kanilang pwesto. Kaya po, no one knows, tama? No one knows 20 years from now, ano yung mararating ng mga batang to. Amen? Hindi natin kayang hulaan ang plano sa kanila ni Lord. Kaya po, sama-sama po natin pag-pray sila. Let us extend our hands to them and let us declare blessing. Sige po, mag-declare po kayo ng mga blessing sa buhay ng mga batang to. I-declare niyo po yung mga nice yung sabihin sa kanila. Ano po yung declaration mo sa kanila? Saan sila gustong gamitin ni Lord? Alam niyo po yung mga pangarap nila sa buhay. Mangyayari po ito sa biyaya ni Lord. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyong mayaman na pagpapala, Lord. Sa mga batang nandito, Lord, hindi po aksidente. Lord, na nandito sila, Panginoon. We pray for them, God, Lord God. We cover them in prayer, Panginoon. Sapagkat ang mundong to, gusto silang nakawin, Panginoon. Ang mundong ito, Panginoon, gusto silang agawin sa magandang future na nilaan mo sa kanila, Lord. Kaya po may mga kabataang nag-a-addict sa murang edad dahil walang kumakalinga sa kanilang simbahan. Kaya po may pamilyang wasak dahil walang simbahan na nag-aayos ng relasyon. Kaya po sa umagang to, Lord, ngayon pa lang, Lord, ang kanilang dadaanan ay pinagpipray na po namin. Ang kanilang pag-aaral, Lord, ang kanilang makakasalumuhang mga tao, Lord. Lord, hinihilingi po namin ang protection mo sa buhay nila, Panginoon. Lord, ganun din po sa mga kursong pipiliin nila sa college, Lord. Tama po at hindi po sila mag-uulit, Panginoon. At sa mga kumpanyang papasukan nila, Lord, magiging blessing po sila, Panginoon. And one of these days, Lord, hindi lang po sila magiging empleyado, Lord. One of these days, Lord, isa po sa kanila, Lord. Lahat po sila, Lord, magiging boss ng mga kumpanya, Lord. Ay magiging mga manggagawa mo, Lord, na nagbibigay ng glory sa iyo, Panginoon. Kaya po, salamat po, Ama. We declare blessing, fruitfulness sa buhay ng mga batang ito at ang buhay ng kanilang mga pamilya rin, Lord. Ay, Lord, babaguhin mo, Panginoon. Isusuplay mo yung mga pangailangan nila, Lord, at makikilala ka po sa buhay ng mga batang ito, Panginoon. Salamat po. We're giving back all the glory, honor, praises. Bless niyo po ang future leaders ng aming bayan. I-bless niyo po ang mga future godly leaders na ito, Panginoon. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. And let's take a picture lang po sa kanila ulit para po hindi sila kulay green sa picture. Yan, dito po, ayan. Sama-sama po kayo, kids. Tikita si Queen. Ay, punta ka kung isa na. Tabi kayo nirap. Tabi kayo. Sige po. Kita na lahat. Si Kaya Kasi. Suka rito, Kaya Kasi. Smile kayo, smile. Labas ngipin. 1, 2, 3. Jesus, number 1. Hindi ganyan. Jesus, number 1, Tisoy. Yeah. 1, 2, 3. Very good ka talaga, Tisoy, ah. So, minsan pa po, palakpakan si Lord. At mag-invite pa po tayo ng mga bata. At kapag ka medyo hirap na sila sa place, siyempre, gagawa po tayo ng place para sa kanila. Amen? Sapagkat papahalagahan po natin lahat dito. So, tayo na po tayo lahat and let us close in prayer.
And bago po tayo umuwi ulit, meron po tayong tinatawag na sharing. Yan. Mahalaga po na nag-share po tayo ng ating mga natutunan sapagkat diyan mo makikita na yung bungan mo, yung buto na tinatanim sa iyo ni Lord, ay naririnig din ng mga kasamahan po natin. So, ganun din po, babae sa babae, mga kananayan, kabataan, at ganun din po sa mga katatayan. So, bukod po doon, announcement lang din po, every Saturday, meron po tayong youth service. Encourage po natin makakakilala natin mga youth, age 11 and above, hanggang 19 siguro, yung mga students. So, ito pong Sunday worship natin, every Sunday, 9 a.m. At huwag po kayong mahiyang mag-invite. Amen? Sapagkat every time we invite people, pinapasok po natin sila, hindi po sa religion, kundi sa kanilang relasyon sa Lord. Amen. Let us bow our heads. Lord, salamat po sa umagang to. Salamat po muli, Panginoon, sa napakabuti mong, Lord, na panahon na binigay sa amin, Lord. Salamat po sa good weather. Salamat po sa simbahang meron kami, Lord, na kung saan, Lord, lumalago po kami spiritual, Panginoon. Kagaya po nito, kasabay din po nito, palaguin mo rin kami physical, Lord. Pagyamanin mo po, Panginoon, ang mga negosyo na meron po ang bawat isa sa amin, Lord, sa mga kabuhayan, sa mga nagtatrabaho po, Panginoon. I pray, Lord, ng mga empleyadong ito, Lord, ay ingatan mo, ma-promote sila, Lord, sa yung perfect timing, Panginoon, perfect season, Panginoon. At Lord, sa bawat pamilyang nandito, Lord, ma-unite pa po lalo sila. Lord, darating ang time, buong pamilya nila, Lord, maglilingkod sa iyo, Panginoon. Sasama sa yung vision, Lord, na pinapakita, Panginoon. Salamat po, Ama. We thank you, Lord, for this wonderful day, O God. Now receive the blessing, church. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you. And receive His gracious upon you. At ang pong linggo na to, Lord, ay magdadala sa iyong mga anak ng mayamang pagpapala. Sa lahat ng kanilang pupuntahan sa trabaho, sa pag-aaral, ay buhay nila, Lord, ay magiging blessing, Panginoon. All the glory, honor, praise belongs to you. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Let us sing this song. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has shed me. He has shed with His power, He had raised me. He has raised me. To God be the glory for the things He has done. For the things He has done. Hallelujah. Let's give God the highest praise. Maraming salamat po and blessed Sunday. Kung gusto niyo po mag-picture, pwede po mag-picture as a family. Kung gusto niyo po mag-picture as a group, pwede po. So, ngayon po, picture muna po tayong lahatan. Sama po natin yung mga kids. Maraming salamat po and blessed Sunday.